Hello mga karelasyon. Sa bawat relasyon, normal ang magtanong. Pero aminin natin, may mga tanong na medyo sablay, nakakatawa o minsan ay nakakainis na para sa mga lalaki. Hindi ito para manghamak o manlait ng mga kababaihan. Ang goal natin sa video na ito ay maunawaan kung bakit may mga tanong na literal na stupid sa tingin ng mga lalaki at paano ito nakakaapekto sa relasyon. Kaya huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating alamin ang mga katanungan na minsan talaga ay nakakainis o parang hindi na pinag-isipan. Number one, anong mas pipiliin mo? Ako o nanay mo? Ito ang isa sa pinaka-classic na katanungan na parang galing sa teleserye. At kapag tinanong ito, para mo na ring kiniling na magkakaroon ng World War III. Bakit? Sa totoo lang, hindi ito patas na tanong. Kasi ang nanay ng lalaki ay parte ng buhay niya mula pagkabata. Wala kang karapatan na ilagay siya sa ganitong sitwasyon na parang may dapat siyang talikuran. Para sa mga lalaki, ang ganitong tanong ay isang trap. Kahit ano pa ang sagot nila, may mali pa rin sa mata ng babae. Ang matalinong babae, hindi nagtatanong ng ganito. Alam niya kung paano respetuhin ang relasyon ng isang lalaki sa kanyang ina. Imbes na pagsilosan ang nanay ng lalaki, mas piliin mong makisama. Mas malaki ang tsansa na lalo kanyang mamahalin kapag nakita niyang mahal mo rin ang kanyang ina. At siyempre, mas natutuwa siya kapag magkasundo kayo. Di ba? Number two, sinong mas maganda? Ako o yung ex mo? Isa pang katanungan na parang hinuhukay mo ang sariling libingan. Kapag tinanong mo ito, anong gusto mong marinig? Na ikaw? Siyempre, sasabihin niya, ikaw ang mas maganda. Ang ganitong tanong ay nagpapakita ng insecurity. Para sa lalaki, nakakainis itong tanong kasi parang gusto mong balikan niya ang nakaraan na gusto na niyang kalimutan. At kahit sabihin niyang mas maganda ka, minsan hindi ka pa rin naniniwala. Kaya ang ending, lalaki ay outside the kulambo. Ang ending yan, away pa rin. Mas mainam na ituon ang pansin sa kasalukuyan. Ikaw na ang kasama niya ngayon. Huwag nang gawing kompetisyon ang nakaraan. Number three, saan ka pupunta? At sino na naman ang kasama mo? Bakit kailangan mo pang umalis sa mga ganitong sitwasyon para ka nang ini-interrogate? Napakaraming tanong na sunod-sunod na binabanat sa iyo. Hindi ka pa nakakapagsalita. Ayan, tuloy-tuloy ang mga tanong. Ang sobra-sobrang pag-uusisa ay nagbibigay ng sobra-sobrang pressure sa lalaki, lalo na kapag wala naman siyang ginagawa at ikaw lang ang sobrang insecure na napakaraming tumatakbo sa isipan mo. Marami kang iniisip na ang mga yan ay puro lang imahinasyon at wala namang matinding basehan. Kapag ganito, pakiramdam niya nawawalan siya ng tiwala at kapag ganyan, lalayo siya sa iyo, hindi dahil may itinatago siya, kundi dahil pagod na siya sa araw-araw na ganyang katanungan. Trust is sexy. Oo, mahal mo siya at gusto mong bantayan. Pero hindi na siya bata. Mas attractive para sa lalaki ang babaeng may tiwala at hindi controlling. Number four, mahal mo pa ba ako? Yung mga ganitong katanungan ay paulit-ulit yung kasasabi lang kanina, ngayon uulitin na naman. Ito yung tanong na minsan ay cute, sweet, pero kung paulit-ulit, nakaka-drain na rin. Para sa lalaki, ang pagmamahal ay pinapakita sa gawa, hindi lang puro salita. Kapag palagi mong tinatanong ito, parang hindi mo nakikita ang mga effort niya. Tandaan, ang mga lalaki ay more on actions at hindi yan pala salita ng mga ganyan. Sa mata ng lalaki, kapag ang babae ay laging naghahanap ng assurance
reassurance, parang kulang siya sa emotional security. Mas maganda kung matuto kang damhin ang pagmamahal niya sa actions, hindi lang sa mga matatamis na pananalita. At minsan, ikaw rin magpakita, hindi lang puro tanong. Okay, ladies? Number 5. May gusto ka ba sa kanya? O, di ba, nagseselos ang mga ganitong tanong. Ito yung tanong na sinasabi ng babae kapag may dumaan lang na maganda o may nakausap kang ibang babae. Nakakainis ito para sa lalaki kasi parang pinapalabas mong wala siyang kontrol sa sarili niya. Of course, may mga lalaki na mahihina sa ganito pero huwag lahatin. Minsan, sa sobrang selos ng babae, pati ibang tao sa paligid ay nadadamay na o yung ibang babae sa paligid pinaghihinalaan na rin. Ang lalaki kapag palaging iniisip mong manloloko siya at baka dahil ganyan ang paulit-ulit mong paratang sa kanya, baka nga magsawa siya at paninindigan na niya yung mga hinala mo sa kanya. Selos ay normal, pero kapag lumalampas na sa rason, nakakawala na ito ng respeto sa relasyon. Number 6. Kung mawala ako, anong gagawin mo? Ito ang tanong na may kasamang testing the waters. Ito yung mga pang-drama queen na katanungan. Sa totoo lang, parang gusto mong marinig kung gaano siya ka-devastated kapag nawala ka. Pero hindi ito healthy sa relasyon. Parang ang gustong marinig ng babae ay sobra kang naglulungkot, nagluluksa, wala ka ng alam gawin kundi magmukmok. Ito madalas ang gustong marinig ng babae. Huwag subukang kunin ang pagmamahal gamit ang takot o guilt tripping. Mas maganda kung genuine ang effort niya kasi gusto niya, hindi dahil tinakot mo siya na mawawala ka. Number 7. Bakit hindi mo na ako laging tinetext? Ito yung tanong na karaniwang lumalabas kapag busy na si lalaki o hindi na gano'n ka-active sa chat. Siyempre, kayo na. Kaya hindi ka niya madalas china-chat. Noong nililigawan ka, ayan, talagang madalas ang chat diyan. Para sa lalaki, kapag busy sila, naka-focus sila sa kanilang ginagawa. Hindi ibig sabihin na hindi ka mahal. Minsan, hindi lang sila expressive sa text. Iba kasi ang love language ng lalaki. Kapag ginawa mong issue ito, naiirita ang lalaki. Kasi feeling niya, hindi mo naiintindihan ang side niya. Alamin mo ang love language ng partner mo at huwag isiping text lang ang sukatan ng pagmamahal. Mas mahalaga ang oras sa personal at mga gawa. Number 8. Bakit hindi mo ko ipinopost sa social media mo? Ito ang tanong ng mga babaeng gustong i-flex ng jowa sa kung ano-ano pang mga social media. Hindi lahat ng lalaki ay mahilig sa softmed at hindi rin sukatan ng pagmamahal ang pagpo-post sa'yo. Para sa iba, privacy ay katahimikan. Gusto nilang panatilihing tahimik, peaceful at protektado ang kanilang relasyon. At kung wala ka naman talagang rason para magduda, bakit kailangan mong ipilit? Mas mahalagang nakikita ka ng pamilya at totoong kaibigan niya kaysa libu-libong estranghero online. Hindi lahat ng ipinopost ay totoo at hindi lahat ng hindi ipinopost ay fake. Ayan mga karelasyon, ang mga katanungang minsan hindi pinag-iisipan. Hindi dahil bobo ang nagtatanong, kundi dahil minsan ito'y bunga ng insecurity, overthinking, at pagiging overly attached. Ang love ay hindi sinusukat sa dami ng tanong, kundi sa lalim ng tiwala. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.